Ako po si Harold, 17 years old ng Bignay, Valenzuela City. Working student. Dalawa po kami magkakapatid sa ina. 1 taon mahigit pa lang mula nung namatay ang aming inay. Na mag-asawa muli si Itay nung bata. Kaya nagkakaanak agad sila. Ang relasyon namin na mag-amay lumamlam at kalaunay na wala ng focus si Itay sa aming magkakapatid. Dito po iikot ang aming problema, Brother Bador. Salamat sa Diyos at nairaos ko na ang ating panganay, Robert. Tignan mo, malusog ang bata. Oo nga. Babae ang panganay natin. At napakaganda niya. Tulad mo. Andito na kami sa bahay. Harold, Joey, asan ba kayo? Ay pa, nasa kusina po ako nagluluto ng pananghalian natin. Alam ko po darating kayo ni Tita Shirley. Asan po si Bunso? Oh, baka madumi ang kamay mo. Mag-alcohol ka muna bago hawakan ng si baby ha. Si Papa naman eh. Mahal, pahinga na kami ni baby. Ayos na ba yung kwarto? Oo sige, magpahinga ka na. Ipinalinis ko na kay Joey. Asan na ba yun? Asan ba si Joey, Harold? Mukhang di ko nakikita sa bahay ah. Nasa labas po, Itay. May nutos lang ako, baka pauwi na po yun. Maya-maya, ihanda na ang tanghalian natin at sabay-sabay na tayong kumain. Brother Bador, ang hirap po pala ng maagang naulila sa ina. Hindi man sa gawaing bahay, ay iba pa din na nandyan siya para gumabay sa amin. Lalo na sa ganitong panahon na nag-aaral pa lang kami. Palaging sumasagi sa isip ko na sana andito pa siya. Na sana kapag may kasiyahan at tagumpay ay andyan siya kasama namin na nagdiriwang. Na sana sa mga panahon ng kalungkutan ay andyan siya para magpalakas ng loob at magbigay ng payo sa amin. Miss na miss ko na ang aming inay. Harold, Joey, mga anak, alalayan niyo muna si Tita Shirley niyo dito sa bahay. Alam niyo naman, bagong panganak yan. Opo pa, wag po kayong mag-alala. Tutulungan ko na lang po si Kuya sa gawaing bahay. Pag-uwi ko galing school pa. Sige mga anak. Huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo Kailangan makatapos kayo. School at bahay lang muna kayo ha? Kahit may bago ng asawa si Itay at hirap na siyang magbigay ng sapat na alawan sa amin ni Joey, ay hangad pa din naman niya na makatapos kami ng pag-aaral. Sinusunod namin ang kanyang payo. Yun nga lang po, ang hirap talaga ng kapos sa budget. Good morning, class! Magkakaroon kayo ng group project, okay? Aasahan ko na makikipag-cooperate kayo sa mga classmates nyo. Okay, maliwanag ba? Yes, Ma'am! Paano kaya to? Medyo malaki yata ang sharing namin sa group project. Paano kaya sasabihin kay Itay? Kumusta ang pag-aaral niyo mga anak? Itay, meron po kaming group project sa school. Kailangan po namin sa 4th gradings. Dadagdag po ng grades. Sa Lunes na po isasubmit ang project. Wala pa tayong pera anak. Wala pa akong sahod Di ko nga pala nasabi sa inyo ni Joey. Magbabawas ako ng allowance nyo. Kasi ang daming gastusin sa bahay. Alam mo naman, na iba na ang sitwasyon natin. Nahihirapan na akong budget, Harold. Itay. Sige po, Itay. Paano kaya ito? Baka mangutang muna ako sa mga classmate ko. Bahala na. Ayokong mahinto kami ni Joey sa pag-aaral, kaya nag-isip ako ng paraan para matulungan ko din ang aking kapatid sa kanyang mga pangangailangan.
at makatulong din kahit kaunti sa panggastos sa bahay. Good morning, class! Okay na ba ang group project nyo? End of school year ngayon, isasama ko yan sa 4th grading, okay? Graduating pa naman kayo. Yes, ma'am. Paano kaya ito? Sabihin ko na lang kay Itay na mag-self-supporting muna ako para makadagdag income din sa mga project ko. Si Joey, kawawa naman. Dagdagan ko ng baon. Alam ko may gusto rin siyang bilhin, di na lang makapagsabi kay Itay dahil wala naman. Itay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Magpa-part-time muna ako self-supporting para makabawas gastusin sa bahay. Ang baon namin ni Joey, may mga project din kami na dapat isubmit sa tamang araw. Graduating na ako sa susunod na taon, Itay. Gusto ko po makapagpatuloy ng pag-aaral hanggang college. At si Joey, kawawa naman. Bigyan ko rin ng dagdag allowance. Kung ano sa palagay mo ang nakakabuti. Sige, susuportahan kita. Alam mo naman, anak, iba na ang sitwasyon natin ngayon. Nagpaalam ako kay Itay na magpa-part-time job ako. Brother Bador, pinayagan niya ako at nagtiwala naman siya sa akin. Ang hirap dahil hindi lang sarili ko ang kailangan kong suportahan. Hindi ko pababayaan ang kapatid ko na hindi makatapos. Sabi ko nga sa kanya, kaya namin ito. Pangarap namin magtayo ng business balang araw. Wala man si Inay sa tabi namin ngayon, tiyak magiging proud siya kapag dumating na ang panahon na natupad na ang aming mga pangarap. At yun din ang pangarap nila Itay para sa amin. Si Itay ay nahihirapan ng magsuporta sa amin. Dahil tulad nga ng sabi niya, iba na ang sitwasyon namin ngayon. Ang hirap din sa part namin ni Joey na kahit nung wala pa silang anak ni Tita Shirley, ay kami palagi ang gumagawa sa bahay, pati pagluluto. Hindi katulad ni Inay na lahat ay kaya niyang gawin. At malaya kaming mag-review, gumawa ng project, at mag-join sa mga activities sa school. At tuwing weekend ay nagagawa pa din naman naming tumulong sa gawaing bahay. Sa ngayon ay nakakaya naman namin ni Joey na gampanan lahat ng obligasyon sa bahay at pag-aaral. Madalas man nakulang sa tulog dahil sa kailangan ko ang pumasok sa trabaho para sa pangarap, ay magsisikap ako hanggang sa maabot ko ito. Brother Bador, sa kasalukuyan nag-adjust po kami magkakapatid sa sitwasyon namin ngayon. Mahirap pero dapat kayanin. Pero sa pangarap, makapagtapos. Tinanggap na namin ni Joey ba ng priority na Itay. Tanging dasal at pananampalataya sa Panginoong Diyos na makaya ko ang hamon ng buhay. Umaasa at nagpapasalamat, Harold ng Bignay ng Valenzuela City. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Harold na humihingi ng payo sa atin. 1 Corinthians 13:4. Ang nagmamahal ay matiyaga at mabait, hindi seloso, maangas o mayabang. Ephesians 4:31 hanggang 32. Alisin niyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa niyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin niyo ang isa't isa.
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. Ephesians 6:2-3. Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Kahit anong pagsisikap mo at kahit anong kayod mo, kapag hindi ka nagmahal sa magulang mo, hindi ka aasenso. At palagi kang magpasalamat sa Diyos, anuman ang kalagayan mo, dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.